Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Kaisa ng mga banal sa langit, dumalangin tayo para sa mga yumao nating kapatid. At upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan.
Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mo ang aming maparangalan sa isang dakilang kapistahan, ang kagitingan ng lahat ng iyong mga banal. Iniluluhog namin pakundangan sa napakaraming dumadalangin, na paapawin mo sa amin ang kinasasabikang batis ng iyong awa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Tayo po ngayon ay nasa bahagi ng liturhiya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, inilalarawan sa atin ng pangitain ni Juan ang mga nagtagumpay na tagasunod ni Kristo. Sila ay mula sa lahat ng mga bansa at lahi at nagagalak sa kaharian ng langit. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan, at nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel, taglayang pantatak ng Diyos na buhay. Humiyaw siya sa apat na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat o ang mga punong kahoy. Hintayin ninyong matatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. At sinabi sa akin ang bilang ng mga tinatakan, 144,000 buhat sa 12 lipi ng Israel. Pagkatapos nooy nakita ko ang napakaraming taong di kayang bilangin ni numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Sabay-sabay nilang sinabi, ang kaligtasan ay mula sa kordero at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono. Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono, ng matatanda at ng 4 na nilalang na buhay. Sila'y nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Ang wika nila, Amen sa ating Diyos. Ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan at kalakasan magpakailanman. Amen. Tinanong ako ng isa sa matanda, sino ang mga taong nakadamit na puti at saan sila nanggaling? Hindi ko po alam, tugon ko. Kayo ang nakaalam. At sinabi niya sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang tutugon po natin. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos. Itong Panginoon ang mundo'y natayo at yaong sandigay ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Panginoon ng bayan mo ay tumutulong sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sino ang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao?
Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Panginoon ng bayan mo ay tumutulog sa'yo. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon ng bayan mo ay tumutulog sa'yo. Panginoon ng bayan mo ay tumutulog sa'yo. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Juan na sino mang nagpakalinis tulad ni Kristo ay makikita sa kanya ng mukhaan. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo ay mga anak ng Diyos. Ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo ay matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sino mang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis tulad ni Kristo. Siya ay malinis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos sa mabuting balita. Nadirinig natin mula kay Jesus ang katangian na inaasahan niya sa tunay na alagad na ating nakikita sa buhay ng mga banal. Tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos.
Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa pagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos ng mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa Kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa aki inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nobyembre na po. Nobyembre na ngayong araw na ito. At sa araw na ito, pinararangalan natin ang lahat ng mga banal. Kilala man natin sila o hindi. Pero may isa pong tanong, hindi ko po alam kung sa inyo striking yung tanong na ito, pero sana po maging striking. Kasi ang tanong, how to become a saint? Paano po ba maging isang banal? Hindi ko po ito sure kung nabasa nyo ito recently or mga few years back. Ito po ay isang example na may isang taong pinapakilala sa atin at tinatanong sa dulo, how to be you po. Diba ganyan yung tanong? How to be you po. Paano ba ikaw tularan? So ang tanong sa atin ngayon, how to become a saint? Example daw po, ito po yung nakita ko sa Facebook before, sabi, si Jose, tahimik lang. Si Jose, mabuting ama sa kanyang mag-ina. Si Jose, huwarang asawa. Be like San Jose. O isa pa pong example, si Maria ay masunurin. Si Maria ay mababang loob. Si Maria ay mabuting ina at asawa. Be like Mama Mary. Dito po ay pinahihiwatig ang mga mabubuting katangian ng isang tao. Isang tao na normal sa atin, kasama natin, may mabuting katangian na siyang nagiging dahilan upang maging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos at hinirang bilang mga banal. Tingnan niyo po yung inyong mga katabi. Malay niyo in the near future, isang santo pala yung inyong katabi. Pero paano nga ba maging isang santo? Kayo po ba, pinangarap niyo bang maging isang santo? Meron po ba dito nung bata nila, pangarap nila, gusto ko maging saint, tapos yung pangalan nyo, kung ano man yung pangalan ninyo. Kahapon po, ginanap natin ang Parade of Saints. Ito po ay isang paanyaya ng simbahan sa ating mga Katoliko na iwasan na natin ang pagdadamit ng mga mukhang aswang, mga mukhang halimaw, mga mukhang tiyanak. Natutuwa tayo pag yung mga bata dinadamitan ng ganon. Kayo ba natutuwa pag dinadamitan yung anak niyong mukhang aswang? Paano kung tunay na aswang yung inyong makikita? Matutuwa pa kaya kayo? Kahapon po at hanggang ngayon, maraming mga reels ng mga tao na nagpapakita na sila'y may Halloween costume party. Tuwang-tuwa ang mga tao at kuminsan ginagamit pa ito ng mga politiko para makahikayat ng mga tao. Pero kung titingnan natin, maganda bang ipagdiwang natin ang itsura ng mga aswang? Ang araw pong ito ay tinatawag nating araw ng mga banal, mga biyato, mga santo, at yung mga tao na kapiling ng Diyos. Wala po doong mga aswang. Wala doong mga halimaw. Wala doong mga duwende, nuno sa punso, at kung ano-ano pang mga kaisipan nating tungkol sa kadiliman.
Ang ipinagdiriwang natin ay ang tagumpay ni Kristo laban sa kasamaan. Kaya nga po maraming sekta ang bumabatikos sa atin. Bakit nyo ipinagdiriwang ang mga banal? Mga patay na rin naman yan. Hindi na kayo maririnig ng mga iyan. Naniniwala po ba kayo doon? Sinasabi ni Jesus, kasama niya sa kanyang kaharian, sina Abraham, Isaac at Jacob. Ang mga ito'y namatay na rin noong una pa man din, pero kapiling niya. Gayon din naman po ang mga banal. Mga tao na minsang nanirahan dito sa lupa at kasama natin, ngunit ngayon ay nagkamit ng gantimpala kasama ng Diyos. Kagaya nga ng sinabi ko sa inyo kaninang umaga, baka isa sa mga katabi nyo sa susunod, hirangin na santo. Sa panahon po natin ngayon, may mga bagong santo na itatalaga ang simbahan. Isa po doon si Beato Carlo Acutis. At pinapaanyayahan ko po kayong lahat, darating po si Carlo, ang kanyang imahe at relikya dito sa ating parokya, November 7 to 10. Ito po'y biyahe ni Kuya Carlo to promote devotion as well as to promote the virtue of this young man who is now with the Lord. Kaya po sana po makabisita kayo from November 7 to 10 dito po sa ating parokya. Pero ano nga ba ang meron sa mga santo? Ang mga santo po ay biyaya sa atin ng Diyos sa kanyang sambayanan upang magkaroon tayo ng modelo sa pananampalataya. Kaya nandyan ang mga banal. Kaya natin pinararangalan ang mga banal. Pero ito po ang tandaan natin. Sa pagpaparangal natin sa mga banal, ang talagang pinararangalan natin ay ang Diyos. Bakit? Sapagkat siya ang nagkaloob sa kanila ng masaganang biyaya upang makarating sa rurok ng kabanalan. Kapag pinagpupugaya natin ang mga santo, si Kristo at ang Diyos ang talagang ating pinararangalan. Pero minsan po ba naitanong nyo na, bakit ba November 1 ang araw ng mga banal? Alam nyo po ba kung bakit November 1 ang araw ng mga banal? Sinasabi po na kaya November 1 ang araw ng mga banal dahil ito'y merong pinag-ugatan mula pa noong unang panahon. At ano po iyon? Sinasabi po sa paglaganap ng Kristyanismo, kasabay nito ay ang mga paganong tradisyon ng mga Romano. Kaya po, sinikap ng simbahan na maging Kristiyano ang ilang paganong kaugalian sa pamamagitan ng pagpapalit sa mga ito na ipagdiwang ang mga Kristiyanong gawain. Ano po ang halimbawa nito? Yung ating ipinagdiriwang ngayon. Kasi po noon daw, matagal nang ipinagpupugayan ng mga tao ang mga nakalibing sa mga katakumba. Ito po'y sementeryo sa ilalim ng lupa kung saan ang mga martir na pinapatay ng mga Romano ay doon inililibing. So kumbaga po para hindi sila mahuli ng mga Romano, sa katakumba sila nagse-celebrate ng kanilang pagdiriwang na gaya ng ginagawa natin ngayon. At isang emperador po ang nagpatayo ng isang templo. Ang pangalan po ng templo na kanyang pinatayo ay Pantheon. Si Emperador Agrippa ang siyang nagpagawa ng templong ito. At ninais niya na sa templong ito, i-honor ang lahat ng mga Diyos-Diyosan ng mga Romano. Ngunit hindi po nagtagal, bumagsak ang imperyo ng Roma at nabawi ito ng mga Kristiyano. So nakuha ng mga Kristiyano ang templo ng Pantheon at si Pope Boniface IV, itinilaga niya sa mahal na birhen at lahat ng mga banal ang templong ito. Kaya po kapag may kapistahan ng mahal na birhen, sa ibabaw at sa ituktok ng templong ito, umuulan ng rosas.
bilang pag-alala, pinauulanan po ng rosas, hindi naman literal na mula sa langit ay may nagbabagsak ng rosas. May mga helicopter po sa paligid na siyang naguhulog ng rosas to symbolize the gifts of the Spirit. Habang bumababa ang Espiritu Santo, tila mga dilang apoy yung mga petals ng rosas na iyon. Ngunit noong pong November 1, 835, sa utos ni Pope Gregory III, ang lahat ng mga buto at mga relikya ng mga santo at mga martir na nasa katakumba ay ipinalipat niya sa loob ng templong ito. So para po kay Pope Gregory III, lahat ng mga nakatagong mga buto ng mga santo, pagsamasamahin natin. Isama natin sa templong inialay sa mahal na Birhen at lahat ng mga banal. Naganap po iyon November 1, 835 AD. At mula po noon, ang November 1, itinalagang araw ng mga banal. Yun po ang historical roots kung bakit meron tayong celebration ng November 1. At ito pong November 1 ay kilala bilang All Saints Day, na isinunod naman ang November 2 bilang pag-alala sa mga yumao nating kamag-anakan at kakilala, na tinawag naman nating All Souls Day. Ito pong pagdiriwang na ito ay ibinigay sa atin bilang paggunita sa mga tao na nabuhay ng matapat at banal at kalugod-lugod sa Diyos. Minsan po may nakausap ako, tinanong ko sa kanya, kailan ba ang birthday mo? So binigay po niya yung birthday niya. O sabi ko, may santo palang kapangalan ikaw. Bakit hindi ka sa pangalan ng santo isinunod? Meron po ba sa inyo, sa mga nagsisimba dito, na nakapangalan sa mga santo? Pakitaas nga po ang kanang kamay. Ayun, meron isa, dalawa, tatlo. Kukunti na lang po ba ang sumusunod sa kalendaryo ng mga banal? Ang alam ko po dati, basta ipinanganak ka sa araw na ito, sa santong iyon ka ipapangalan. Ako po ay November 18 dapat nakatakdang ipanganak. So yun po ay dedication of Peter and Paul. May Peter yung pangalan, kaya po Peter ang aking name. Kaso naaga ako ng labas, hindi ko na sasabihin kung kailan. Pero kayo na pong bahala kung kailan nyo malaman ang aking kaarawan. Pero yun nga po, isinusunod sa pangalan sa kalendaryo ng mga banal ang pangalan ng isang tao. Pero bakit po ngayon sa panahon ngayon, parang ayaw na ng taong isunod sa pangalan ng mga banal ang kanilang mga pangalan na ipapangalan sa anak. Sabi po nung isang tao na nakausap ko, ayaw ko nga nung pangalan ko. Isinunod sa kalendaryo ang bantot-bantot pakinggan nung pangalan ng santo na ipinangalan sa akin. Kaya gumawa siya ng nickname na malayo doon sa tunay niyang pangalan at sa santong ipinagdiriwang sa araw ng kanyang kapanganakan. Ito po ang tandaan natin. Mabantot man ang pangalan para sa iyong pananaw, ang importante, mabuhay ka ng tapat at kalugod-lugod sa Diyos. Hindi yung ang ganda-ganda nga ng pangalan mo, kinuha sa isang brand, kinuha sa isang lugar, kinuha sa isang pagkain o kung ano man. Ngunit ang iyong buhay at ang iyong pag-uugali ay hindi namang kinakikitaan ng isang mabuting halimbawa, baliwala ang iyong pangalan. Kaya po sana, inihikayat ko po kayo as early as now or hindi pa naman huli ang lahat para sa iba, emulate a saint. Pumili po kayo ng isang santo na sana maging pintakasi ninyo at tularan niyo po ang buhay ng santong inyong favorite. Bakit? Kasi po, that would lead us to answer the question that I gave you in the first part. How to become a saint? Ang sagot, tularan ang buhay ng mga santo.
maging tapat at kalugod-lugod sa Diyos. Kahapon po, last story to tell you, nakapagbukas po ba kayo ng Facebook? Malakas po ang ugong. Kung kayo po ay nakapagbukas ng Facebook, nabasa niyo po siguro yung The Wooden Box. Ano po ba itong kwento ng The Wooden Box? Ang kwento po ng The Wooden Box ay ito. Minsan daw po, sa isang lugar sa Europa, maraming mga simbahan doon. Ang nakalulungkot, ang mga simbahan ngayon sa Europa, kung hindi coffee shop, museum na. Sa panahon natin ngayon, ganun na po ang itsura ng mga simbahan. Yung ganito kalalaking simbahan, isa na itong coffee shop. Kung hindi coffee shop, museum. Nakalulungkot pong isipin na ganon na wala ang pananampalataya sa lugar nila. Pero ito pong kwentong ito ay naganap bago mangyari ang mga ganong bagay. Ano daw po ang meron noon? Dati daw po ang mga simbahan sa Europa naglalabas ng mga relic ng mga santo sa kanilang mga altar at ito'y ipinapakita sa unang araw ng Nobyembre. May exposition of the relics sa harapan ng altar. Ang bawat parokya po ay ipinaghahanda itong maigi para kung may mga bibisitang tao, makainggan niya na marami palang relic sa simbahang ito. Kaya po, nung araw na iyon, pagandahan ang mga simbahan sa pag-expose at pagtatanghal ng mga relics ng mga santo. May isang kura daw po sa isang mahirap na parokya na napagtanto niya sa kanilang parokya walang relic maliban sa altar kung saan ginaganap ang banal na misa. Wala silang koleksyon na maaaring ipakita at magdagdag ng kahulugan sa kapistahan ng mga banal. Nalungkot po siya at nabalisa at dahil wala siyang maipapakita sa mga parokyano niya at mga deboto ng mga santo. Ngunit isang araw po habang siya nagdarasal sa banal na sakramento, siya ay may nakuhang idea. Kinabukasan po, hiniling niya sa kanyang mga parokyano na palamutihan ng marangal ang isang altar sa gilid. So gumawa po sila ng mini altar para salubungin ang isang malaking relic. Hiniling niya sa kanyang obispo, mga ibang kaparian at napakaraming parokyano na pumunta sa unang araw ng Nobyembre. Lahat naman po ay sumunod sa pakiusap ng pari at lahat sila ay nagtungo sa simbahan na ito, though mahirap yung simbahan. At sa pag-aakala nila na merong isang piraso ng krus, isang parte ng buto at katawan ng isang santo, o isang relic na mula sa Roma. Kaya po nang magkatipon ng lahat, magalang na inilagay ng pari sa gilid ng altar ang isang malaking kahoy na lalagyanan. So naglagay siya ng isang box, tulad ng box na nakikita natin sa harapan. Nagpapaalala sa mga kagalang-galang na lalagyanan ng mga relic ng mga naunang santo. Binuksan po niya ang kahon, yumuko siya doon at umalis. Naging dahilan ito upang magtaka ang lahat at subukang silipin ano yung nasa kahon. Ang ilan ay umiyak, ang ilan ay umalis ng nakangiti, at ang iba ay natuwa sa nakita sa kahon. Tingin niyo po, ano yung nakita nila sa loob ng kahon? Ang kahon po ay naglalaman ng isang salamin. So ang nakita nila sa loob ng kanilang kahon sa parokyang iyon ay ang kanilang mga sarili. Isang maliit at magandang piraso ng papel ang nakasulat doon. At ito po ang nakasulat. We do not have bones or flesh of the ones who passed, but you will surely behold here the face of a great saint whom God is carefully preparing for in the future. Live in such a way that your life will be worth emulating and your name worth venerating. Meanwhile, this box waits for you. So ang paalala po sa atin,
Gusto nyo bang maging santo? Mabuhay ng tapat, banal, at kalugod-lugod sa Diyos. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa, kaisa ng Ama sa pagkadiyos, at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat, dahil sa ating pawang mga tao, at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanaog mula sa kalangitan, nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, kay Mariang Birhen at naging tao, ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw, ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan, at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli ng may dakilang kapangyarihan, upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan, kaisa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at inihintay ko ang muling pagkabuhay na nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Mga kapatid, ngayon ay kapistahan ng mga banal na nahimlay sa piling ng Panginoon. Kasama nila, manalangin tayo sa Ama, ating sambitin, mapasa amin ang kaharian mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Para sa lahat ng mga nilalang na nabubuhay pa, upang hindi sila mawala ng pag-asang tumanaw sa Panginoon at tamasahin ang kanyang kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapasa amin ang kaharian mo. Para sa lahat ng mga binyagan, upang tularan nila ang mga banal na nasa piling ng Diyos at makabahagi sila sa mga pagpapala ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapasa amin ang kaharian mo. Para sa mga biyayang kailangan ng mga binyagang nasa bingit ng pagkakasala, upang sila ay ipanalangin ng mga banal at ihingi ng kaukulang biyaya. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapasa amin ang kaharian mo. Para sa ating natitipon, upang hindi tayo manghinawa na ibahagi ang paghahari ng Diyos dito pa man sa lupa, manalangin tayo sa Panginoon. Mapasa amin ang kaharian mo. Para sa mga mahal nating yumao, upang makamit nila ang liwanag at kapayapaang walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon. Mapasa amin ang kaharian mo. Sa tahimikan ng ating puso, itaas natin sa Diyos ang iba pa nating kahilingan. Amang mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming mga hinihiling. Sa aming pagtulad sa mga banal na nasa iyong piling, mapalapit nawa kami sa iyo hanggang sa pagbabalik ni Jesucristong aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Nasa bahagi na po tayo ng pagdiriwang ng liturhiya ng Eucharistia.
Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang aming mga alay, sa paghahain namin bilang pagpaparangal sa lahat ng mga banal, at ipagkaloob mong madama namin ang pagmamalasakit sa aming kapakanan ng mga kapiling mo sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristo at sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong niloob mong maging tampok ang mga mamamayan sa banal na lungsod. Sa lungsod naming Inang Jerusalem, nagtitipon ang mga kapanalig namin. Sa iyo'y masaya kaming dumudulog sapagkat kami nananalig ng lubos. Kaming sambayanan mo ngayon natutuwa sa iyong pagdakila sa aming mga kapwa. Sila'y naghahandog ng dalangit halimbawa upang sa pagdulog namin di kami manghina. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming maawain, ipinaabot namin ang pasasalamat sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Ipinakikiusap namin sa pamamagitan ng anak mong ito na ang mga kaloob namin ay tanggapin at basbasan mo sa pagdiriwang namin ng paghahain niya sa iyo. Iniaalay namin ito sa iyo unang-una para sa iyong banal na simbahang Katolika. Pagkalooban mo ng kapayapaan at pagkupkop, pagkakaisa at pagtataguyod, ang mga kaanib nito sa sansinukob. Kaisa ng aming Papa Francisco na iyong lingkod, kasama ng aming Obispo Dennis at ng lahat ng nananalig at nagpapalaganap sa pananampalatayang Katoliko na galing sa mga apostol. Ama namin, iyong alalahanin ang iyong mga anak na ngayoy aming idinadalangin. Ang aming pananampalataya na nababatid mo, gayon din ang mga pagsisikap naming maging tapat sa iyo. Ang paghahain ito ng pagpupuri ay aming iniaalay para sa kapakanan namin at ng mga mahal namin sa buhay, para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan, sa pagdulog namin sa iyong kadakilaan,
Diyos na totoo at nabubuhay kailanman. Kaisa ng buong simbahan, pinararangalan namin ngayon unang-una ang Ina ng Diyos at Panginoon naming Hesukristo, si Maria na maluwalhating laging birhen. Gayon din ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, ang iyong pinagpalang mga apostol at martir na sina Pedro, Pablo at Andres, sina Santiago, Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon at Tadeo. Gayon din sina Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan at Pablo, Cosmas at Damian. At ang lahat ng iyong mga banal, pakundangan sa kanilang ginawang mga kabutihan at walang sawang pagdalangin para sa aming kapakanan, kami ay lagi mong kalingain at ipagsanggalang. Ama namin, iyong tanggapin ang handog na ito ng iyong buong angkan. Loobin mong kami ay makapamuhay araw-araw sa iyong kapakanan. Huwag mong ipahintulot na kami ay mawalay sa iyo kailanman. Ibilang mo kami sa iyong mga hinirang. Ama namin, basbasan mo ang mga handog naming ito. Marapatin mong sambahin ka namin sa espiritu at katotohanan. Kaya para sa amin, ito ay gawin mong maging katawan at dugo ng pinakamamahal mong anak, ang aming Panginoong Hesukristo. Noong bisperas ng kanyang pagpapakasakit, hinawakan niya ang tinapay sa kanyang banal at kagagalang-galang ng mga kamay. Tumingala siya sa langit, sa iyo, Diyos Ama naming makapangyarihan, at nagpasalamat siya sa iyo. Pinaghati-hati niya ang tinapay, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis na ito ng pagpapala sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, kaming mga lingkod mo at bumubuo ng iyong bayang banal ay nagdiriwang sa alaala ni Kristo na iyong anak at aming Panginoon. Ginugunita namin ang kanyang dakilang pagpapakasakit, ang pagbangon niya mula sa kamatayan at ang matagumpay na pag-akyat niya sa kalangitan. Kaya mula sa mga biyayang sa iyo ring nanggaling, inihahandog namin sa iyong kataas-taasang kamahalan ang paghahaing ito na katangi-tangi at dalisay, ang pagkaing nagbibigay buhay kailanman at ang inuming nagbibigay kagalingang walang katapusan.
Masdan mo ng buong kasiyahan ang aming mga alay na ito. Ganapin mo sa mga ito ang ginawa mo sa mga handog ni Abel, ang lingkod na matapat sa iyo, sa paghahain ni Abraham na ama namin sa pananampalatayang totoo, at sa inihandang tinapay at alak ni Melkisedek na paring hirang mo. Paunlakan mo ngayon, tanggapin ang banal at dalisay na paghahain. Makapangyarihang Diyos, hinihiling naming iyong ipaakyat sa banal mong anghel ang mga alay na ito sa dakilang dambanang nasa iyong harap, upang sa pagsasalo sa banal na katawan at dugo ng iyong anak, sa pakikinabang namin ngayon dito sa banal mong hapag, kami ay mapuspos ng iyong pagpapala at tanang pagbabasbas. Ama namin, iyo ring alalahanin ang mga anak mong naunang yumao sa amin sa paghimlay sa iyong kapayapaan, yamang ang tatak ng pananampalataya ay kanilang taglay at sila ngayoy aming ipinagdarasal. Sila at ang tanang nahimlay sa kandungan ni Kristo ay aming ipinadalangin sa iyo upang iyong pagbigyang makarating sa pagsasalo, pagliliwanag at pamamahinga sa iyong piling. Kahit kami ay makasalanan mong lingkod, kami rin ay nagtitiwala sa iyo, nag-uumapaw na pagkamapagbigay sa aming pamumuhay araw-araw. Kaya pagindapatin mo rin kami ay makaugnay at makapiling ng iyong mga banal na apostol at martir, kasama ni Juan Bautista, Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agata, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, at ang lahat ng iyong mga banal. Kami naway makapisan nila, hindi dahil sa aming ginagawang kabutihang kulang na kulang, kundi pakundangan sa iyong pagpupuno sa aming kakulangan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Sa kanyang pamamagitan, ang tanang mabubuting kaloob mong ito ay lagi mong pinaiiral, pinababanal, binubuhay, binabasbasan, at sa amin ibinibigay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. So
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsamba namin sa iyong kadakilaan, bilang tanging banal sa gitna ng tanging banal sa gitna ng tanang mga banal, hinihiling namin ang iyong kagandahang loob na aming pinakikinabangang kabanalan sa iyong pag-ibig na lubos, upang mula sa hapag na ito ng mga naglalakbay patungo sa iyo, kami makabagtas sa salo-salo
sa langit na bayan naming totoo, sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Iyuko ang inyong ulo para sa maringal na pagbabasbas. Ang Diyos na nagkaloob ng kadakilaan at kaligayahan sa lahat ng mga banal na ngayon ay pinararangalan, ay siya nawang magpalaya sa inyo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang mga panalangin ng mga banal ay magbunga nawa ng inyong paglaya mula sa kasalukuyang kasamaan. Ang halimbawa ng kanilang pamumuhay ay lagi nawang makaakit sa inyo upang ang Diyos at kapwa-tao ay paglingkuran ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ngayong ikinagagala kaisa ng buong simbahan ang pagsapit sa langit ng mga banal para kamtin ang walang maliw na kapayapaan, makarating nawa kayo sa tahanan ng Diyos Ama upang makaisa ng mga banal sa kaligayahang walang hanggan. Amen. Amen. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan at samahan nawa kayo ng mga banal. Salamat sa Diyos.